Tara na, pangungulit ni Didit. Wala ka namang ibang lakad, di ba? Ikaw na lang, pasuyo na lang ako na makuha yung pinareserve kong book. Naglabas siya ng pera sa kanyang wallet. Sumulyap si Didit, nangangantsaw ang ngiti. I smell something, Kat. So, iniiwasan mo na siya ganon? Baliw, wala lang ako sa mood gumala. Hindi naman gala ang gagawin natin Lalanghap lang tayo ng mga papel. Miss ko na nga magbabad sa bookshop eh. Inirapan niya ang kaibigan. Ikaw na nga lang kasi. Palibhasa kasi ay nasabi na niya kay Didit ang tungkol sa bago na ang may-ari ng paborito nilang hangout na bookshop. Mahirap iiwas ang puso, Kat. Mahirap pigilin kasi lalong nagwawala. Sus, ang dami mong alam. My heart is perfectly fine. Nanunodyo pa rin ang ngiti ni Didit. O sige nga, kung totoo yung sinasabi mo, tara sa bookshop. Oo na. Sang-ayon na lang ni Katrina. Lihim na naasam na wala sana sa bookshop si Aidan, pero malamang wala nga ang lalaki dahil ngayon ang kasal ng kapatid nito. Naipilig niya ang kanyang ulo. Aminado siya sa sariling nasasabik nang makita si Aidan. Totoong nagpipigil lang siya. Si Zippo ang nakatokang staff sa counter. Halatang natatandaan siya nito base sa luwang ng ngiti nang makalapit sila ni Didit. Good evening, malugot na bati ni Zippo. Glad to see you again, Ma'am Katrina. Sa kabinalingan si Didit. Hello, Ma'am. Hi, handsome. May book ba kayong Kama Sutra? Hindik si Katrina. Uy, Didit, seryoso ka? Tatawa-tawa ang kaibigan. Overreacting ka, Kat. O sige na, mag-browse muna ako na magugustuhan kong libro. Kukunin ko na yung pinreserve kong books. Ani Katrina ng balingan ng stop na may namimilyong ngiti. Sure, Ma'am. Mula sa drawer, may kinuha ito at ipinatong sa counter. 2 libro ni Bob Ong at sa ibabaw niyon ay may naka-gift wrap na box. Teka, ano to? Usisa niya kay Zippo. Heto lang bukang kailangan ko. Para po talaga sa inyo. Kinabahan siya. Parang may ideya na siya kung sino ang may pakana na naka-gift wrap na kahon. Hindi ko matatanggap yan. Heto na ang payment. Naku, Ma'am Kat, tanggapin mo na po. Kabilin-bilin po kasi sa akin ni boss na kapag kinuha niyo ang book ibigay ko raw ito. Sumusunod lang ako sa utos ni boss, Ma'am. At bakit kapag hindi ka raw sumunod sa utos? Malamang, sesentihan ni boss. Huwag kang maniwala, hindi niya pwedeng gawin yun sa'yo. Ma'am, wala naman pong mawawala sa inyo kung tatanggapin niyo tong regalo. Generous po kasi si boss sa mga suki ng bookshop, especially po sa matatagal na. In fact, pangatlo na po kayo sa nabigyan ng special gift ni boss. Ha? Lihim na nakaramdam ng pagkadyahe si Katrina. Pinag-isipan kasi agad niya nang hindi maganda ang pagbibigay ni Aidan ng regalo. Yes po, maalaga po si boss pagdating sa mga customers. Inaalam niya po talaga kung may problema o may dapat pang i-improve sa service sa mga pangangailangan ng mga estudyante, ng mga kabataan. Inilagay na ni Zippo sa paper bag ang mga libro. Maya-maya ay narinig ni Katrina ang tumunog ang door chime. Indikasyong may pumasok na customer. Napatingin siya sa bagong pasok na babae. Namumukhaan niya ang babae. At kung hindi siya nagkakamali, iyong babaeng kasama ni Aidan sa coffee shop. Dire-diretso ang babae patungo sa private office kung kaya hinabol ito ni Zippo. Excuse me, ma'am, hindi ho pwedeng pumasok dyan. Kinabahan si Katrina. Hindi alam kung bakit siya nakaramdam ng ganon. Lalo pa na makita niyang tila nagalit ang babae sa paninita ni Zippo. Gusto kong makausap ang boss mo. Wala po si boss. Magalang na sagot ni Zippo na may wang ang babae. Alam kong andyan siya sa loob. Nariyan sa labas ang motorbike niya, kaya alam kong narito siya. Nagbilin ho kasing hindi siya maaaring abalahin kahit sino pa ho ang naghahanap sa kanya. Baka mawalan ka ng trabaho kapag nakilala mo kung sino ako. Patuloy na pagtataray ng babae. Pagkuway pinihit ang doorknob ng pinto. Daig pa ni Katrina ang tinadyakan sa dibdib sa tindi na nasaksihang eksena. Nang mabuksan ang pinto, ay kitang-kita niya si Aidan. Nakaupo sa swivel chair at nakataas ang mga paa sa mesa. May kausap ito sa telepono. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanyang lumabas na ng bookshop. Matindi ang naramdaman niyang kirot sa dibdib. Oo, nasasaktan siya na makita ang babaeng kasama ni Aidan sa coffee shop. Maliwanag na may relasyon nga ang dalawa. Naririnig niyang may tumatawag sa kanya pero hindi niya iyon pinansin. Agad na pinara ang dumaang jeep habang pilit na pinipigil niya ang luhang nagbabantang pumatak. Pagdating sa silid ay doon pinaalpas ni Katrina ang sama ng loob. Nahinto lang siya sa pagungoy-ngoy nang marinig ang ring ng kanyang cellphone. Hinayaan niya lang.
Subalit, walang patid ang pagtunog ng cellphone. Sa kanya naalalang, basta na lang niya iniwan si Didit sa bookshop. Nag-guilty siya. Kinuha na niya ang kanyang cellphone. 8 missed calls galing kay Didit at ang 3 ay kay Azenit. At tumatawag pa rin ngayon. Napilitan na siyang sagutin muna ang tawag ni Azenit. Hello, Kat? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Wala ring sumasagot sa apartment niyo. Nasaan ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Lumabas lang ako sandali. Bakit? Teka, ba't ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Hindi siya agad nakasagot. Bakit, Kat? Anong problema? Ayoko munang magkwento. Saka na, napatawag ka. Narinig niyang nagbuntong hininga ang kaibigan. May problema ba? Hindi nakatiis na tanong niya. Oo Ano yon? May hihingin sana akong pabor sa'yo. Okay lang ba? Sige, birthday kasi ni Lian next week. Sabi ni Azenit, may kasamang buntong hininga. Pumayag na akong palitan ka sa schedule natin sa storytelling sa Don Bosco. Alam kong marami kang haharaping preparation para sa birthday ng inaanak ko at hahabol ako sa celebration, don't worry. Hindi naman yun ang pinoproblema ko Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Tungkol saan? Nandito raw sa Maynila si... Sino? Agap niya. Yung tatay ng anak ko. O ngayon? Nikatiting na ideya ay wala siyang alam sa pagkatao ng tatay ni Lian. Hindi ko alam kung paano ko itatago sa kanya si Lian, Kat. Hindi naman niya alam na may anak siya sa akin. Namomroblema tuloy ako kung itutuloy ko pa ang birthday party ng aking anak. Gusto ko muna kasing ipakitago sa iyo si Lian. Gustong matawa ni Katrina. Para kasing gamit lang na maaaring itago ang isang batang sobrang daldal at maraming tanong. Kapag nakikita sila ng bata, sa kanya ito nangungulit kung nasaan daw ang daddy nito. Problema nga, himutok din niya. I need your help, Kat. O sige, bukas magkita na lang tayo para pag-usapan ang problema mo. Ano ba nangyayari sa'yo? At ano ba yung kadramahang ginawa mo, Katrina? Seryosong bugad ni Didit nang pumasok sa kwarto. Inabutan siya ng kaibigan na nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. Hoy, bumangon ka nga, mag-usap tayo. Pahinamad siyang bumago lang ng posisyon, pataliko dito. Andito ka na pala. Ay wala pa ako. Aparisyon lang tong kaharap mo. Kaloka ka. Huwag ka nga magpatawa, Dit. Hindi bagay sa'yo. Ikaw ang huwag magpatawa. Kumaripas ka na lang ng takbo kanina. Alam mo ba yon? At ano yon? Basta mo na lang ako iniwan? Hindi siya sumagot. Nakagat niya ang ibabang labi. Guilty siya. Paano ba yan? Nariyan sa ibaba yung taong nagrereklamo dahil basta mo na lang itinakbo yung mga libro. Hindi ka pa pala bayad Tawag ako ng tawag, hindi mo sinasagot. Ano bang nangyari sa'yo? Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napabalikwas. Ano? Nakatikwas ang mga kilay ni Didit. Kitam, hindi mo alam? Stop kidding me. Uy, Katrina, hindi ako nagbibiro, no? Nandyan sa labas yung tao. Kakasuhan ka. Binayaran ko na. Bayad na yon. Inabot ko yung... Napaisip siya. Nakapamaywang pa rin si Didit. Hindi pa po. Ang sabi ni Zipo, hawak mo pa yung wallet mo. Hindi mo agad na ibigay ang pera kasi nga, medyo nakikipagdiskusyon ka pa dahil ayaw mong tanggapin yung regalo. Hindi lang ang puso ni Katrina ang masakit, pati ulo niya ay tila puputok. Lalo pa na makita niya yung paper bag na basta na nagpahagis sa lapag kasama ng kanyang pink na wallet. Natatawa na ngayon si Didit. Alam mo, kung hindi lang kita kilala, iisipin kong may sapi ka. Imagine, walang kaabog-abog basta ka nalang sumibat. Padarag mong kinuha ang paper bag at nagtatakbo na. Tinatawag kita pero parang wala kang naririnig at kuhang-kuha po ang pangyayari sa CCTV. Naihilamos ni Katrina ang mga kamay sa muka. Oh no! Oh yes! Nangaasar ang tono ng kaibigan. Sana binayaran mo. Nangihinang sabi niya. Sorry, hindi ko pala dalang wallet ko. Kaya nga abot-abot ang pakiusap ko na magbabayad ka naman. Huwag nang maghabla. Problema ba yun? Di bayaran. Sus, magkano lang yun? Dinampot ni Katrina ang wallet sa lapag at nakita niyang naroon pa rin ang buong 1,000. Ibig sabihin, hindi pa nga niya na ibibigay ang bayad. O siya, ikaw nang humarap sa tao. Makiusap ka na lang na hindi mo sinadyang itakbo ang libro. Ipaliwanag mo na lang kung bakit mo na nagawa yon. Oo na, sabi na lang ni Katrina. Lihim na nangingiwi sa kinasangkotang gusot. Hindi niya akalain na mangyayari yon. Ano nga bang pumasok sa kokote niya at nagawa yon? Oo, hindi siya aware na naitakbo ang libro.
Masyado lang siya nadala sa bugso ng damdamin. Boset kasing Aidan na yon. Kung hindi ko siya nakita at ang babaeng yon. Ay, wag nang maniisip pa ng iba. Kasalanan mo talaga, Katrina. Aminin mo na. Ang laki ng epekto sa iyo ni Aidan. Higpit ng hawak ni Katrina sa kanyang wallet at dire-diretso nang pumanaog sa hagdan nang magitla sa nabungarang nakatayong lalaki at halatang naghihintay. Hindi niya malaman kung tutuloy pa siya o aatras. Ngumiti si Aidan, yung tipo ng iting nagpapakilig sa mga kababaihan. Pilit niyang kinalma ang sarili, bagaman ang lakas-lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sinamahan pa ng pag-iinit ng buong mukha niya, panlalabot ng kanyang mga tuhod, kasabay niyon ang pagragasa ng napakaraming tanong sa loob ng kanyang isip. Bakit nandito ito? Akala ko si Zifo. Naman, bakit hindi sinabi ni Didit na si Aidan ang nandito? Saka, sa halagang wala pang 1,000, boss pa talagang dadayo para maningil? Saka, asan yung babaeng maganda? Malakas na tikhim ang narinig ni Katrina. Baka gusto mong bumaba na, sabi ni Aidan. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. Ano bang ginagawa mo rito? Pwede naman yung staff ang... Hindi malaman ni Katrina kung ano ang tamang paliwanag dito. Busy si Zipo. At ikaw, hindi busy? Sikmat niya. Nagkataong hindi. Magkano ba yon? Dodoblehin ko na. Nanatiling nakatitig ito sa mukha niya. Lalo tuloy hindi makapag-isip ng maayos si Katrina. Lalo tuloy nagiinit ang kanyang pakiramdam. Kung bakit naman kasi kung makatitig ang lalaki, para bang kayang-kaya nitong palambutin ang lahat-lahat sa kanya. Kalma ka lang, Katrina. Napansin niya ang suot ni Aidan, attire ng isang bestman. Napakasimpatiko nito, samantalang siya, alam niyang sabukot ang kanyang buhok, mugto ang kanyang mga mata. Look, I'm sorry, hindi ko sinasadyang nangyari. Sabihin mo na kung magkano babayaran ko. I know, wala kang intensyong masama. Banayad na sabi ni Aidan. Dahil sa narinig, nanaog na si Katrina, nagkaharap na sila ni Aidan. Pero hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Nahihiya siya, naiilang. Inilabas niya mula sa wallet ang pera. Bakit basta ka nalang umalis, Kat? Ha? Yung totoo. May lambing ang tono nito. Gusto kong malaman ng totoo. Wala, hindi ko rin alam. Dahil ba, nakita mo yung babae na basta nalang lumusob sa opisina ko? Hinawakan nito ang mga kamay niya. Pumiksi siya, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Hindi lang siya hayaang makawala. Magbabayad ako, okay? Hindi mo kailangan tanungin pa ako ng kung ano-ano. Namimilyo hindi lang ang ngiti ni Aidan, maging ang mga mata. Gusto kong malaman ng totoo. Alam ko, may malalim na dahilan kung bakit basta ka nalang tumakbo. Sinalubong niya ang tingin nito. Gusto niyang palakpakan ang sarili dahil nagawa yon. Bumabalik na ang kanyang tapang. Bitiwan mo mga kamay ko, Mr. Lara. Hindi. Pakakawalan lang kita kapag sinagot mo mga tanong ko. Bingi ka ba? Magbabayad ako. Ah, yun ba talaga ang gusto mo? Ano pa ba? Look, Mr. Lara, wag na nating pahabain to. Nasasayang ang oras ko. Ang oras mo. Kung sabihin ko sa yung 1,000,000 ang hihingin kong danyos. Nanlalaki ang mga mata ni Katrina. Baliw ka ba? 2 libro ni Babong 1,000,000? Pwes, ipakulong mo na lang ako. Nagpupumiglas na siya sa pagkakahawak nito. Lumuwang ang ngiti ng lalaki. Hindi pa ako tapos. 1,000,000, pero hindi pera. 1,000,000 halik. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, Mr. Lara? Asik niya rito. Nasa mukha ko bang niloloko kita? Seryoso ako. 1,000,000 halik. At gusto ko, sa lips, Katrina. Kung magmamatigas ka, mapipilitan akong kasuhan ka. Di gawin mo. Ani ang kunwari ay hindi nasindak sa sinabi nito. Talaga? May mga testigo ako. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa presinto. Gusto mo pa yatang samahan kita eh. Bigla siyang kinabig nito at kinuyumos ng halik ang kanya mga labi. Noong una lang siya nagpumiglas dahil natagpuan na lang niya ang sariling mapusok na gumaganti sa pananalasa nito sa kanyang bibig. Pareho sila naghahabol ng hininga na maghiwalay. Okay, isa na yon. 999,999 na lang, Katrina. Nalaki ang kanyang mga mata. Seryoso ka? Ngumisi ito. Oo, at oo, seryosong seryoso. Hindi pa ako baliw para patulan yung kalokohan mo. Hindi nabubura ang pilyong ngiti sa mga labi ni Aidan. At anong ibig sabihin ng ginawa mo? Nakita mo lang na may lumusob na babae sa opisina ko. Nagtatatakbo ka na.
Nagsiselos ka, hindi ba? Umamin ka na friendship! Sigaw mula sa itaas. He! Ganting sigaw niya kay Didit. Huwag kang makialam dito. Bahala ka. Kapag kinuha kong testigo na lalaking yan, tetestigo ako. Sasabihin ko kung anong nakita ko at nalalaman ko. See? Sa akin kakampi ang kaibigan mo. Umamin ka na kasi nagselos ka. Bistado ka na, sweetheart. Kapal na. Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil muli nitong siniil ng halik ang kanyang mga labi. Muli, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tuluyan nang nagiba ang kanyang depensa. Dalawa na, Kat, kaya humanda ka. Marami-rami pa. Napaiyak siya sa matinding inis sa sarili. Nilayuan niya ang lalaki, ngunit lumapit ito. Pilit inihaharap ang kanyang muka. Bakit ka umiiyak? May intensyon akong pakasalan ka. Sa maniwalat ka sa hindi. Pwede ba makinig ka muna? Bigla nitong tinakpan ng daliri ang kanyang bibig. Inaamin kong dahil sa kapatid ko kaya ako nakikipaglapit sa'yo. Pero bago ko pa man matuklasan ang tungkol sa pagkakasungkot mo sa buhay ng mapapangasawa ni Rachel, ay attracted na ako sa'yo. Gusto na kita. Kaya nga ayokong ma-inlove sa'yo dahil baka matulad lang ako sa babaeng pinaglaruan mo. Pinaglaruan? Okay, noon aminado ako sa bagay na yun. Pero ngayon, hindi na. Nagbago na ako. In fact, mahigit 1 taon na akong walang ka-steady. Gusto ko kasi kung maniligaw rin lang uli ako, doon na sa babaeng mahal ko at pakakasalan ko. At ikaw yun, Katrina. Natigilan siya. Yung babaeng nakita mo kanina at yung babaeng kasama ko noon sa coffee shop ay pinsan ko. Galit na galit siya sa akin dahil nakatikim ng suntok ang boyfriend niya sa akin. Kumunot ang noo ni Katrina. Kung duda ka, nasa bookshop pa siya. Pwede ka magtanong sa kanya ng tungkol sa akin. I'm sure sa galit ng pinsan ko sa akin, malamang nasisiraan niya ako sa'yo. Nakatawang sabi ni Aidan. Bakit nasa bookshop ka? Akala ko nasa wedding ka pa ng sister mo. Dahil hindi ako mapakali. Iniisip kita. Nag-iisip ako ng paraan kung paano kita mapapaamo. Ang sungit mo, ang taray mo, iwas ka ng iwas. Mayabang ka kasi. Mahinang sabi niya. O ano, tayo na ba? Masaya ka. Manligaw ka muna, no? Iniripa ni Katrina ang lalaki ngunit hindi na rin siya nakatanggi nang gawaran siya nito ng banayad na halik sa kanyang pisngi. Hanggang sa mauwi iyon sa marubdob na pagsiil sa kanyang mga labi. 999,997 pakat. Anas nito. Hep-hep, tama na muna yan. Tili ni Didit. Hoy lalaki, ligawan mo muna ang kaibigan ko. Masyado ka mabilis, no? At ikaw naman, Katrina, kaunting pakiipot naman. Nagiinit ang mga pisnging didistansya na sana siya kay Aidan, ngunit hindi siya pinahintulutan nitong makalayo. Para itong tukong nakayapos sa kanya. Ano ba? Hindi ba kayo maghihiwalay? Muling tili ni Didit. Huwag niyo akong inggitin. Nagkatawanan sila ni Aidan. I love you. Bulong sa kanya ni Aidan. Dito na po nagtatapos pa ang maikling kwentong pag-ibig ni Aidan at Didit. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.